Pwede matanggalin mo na Praise. Hallelujah. Ano pwesto Hallelujah. dito? Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, inaanihan ko po na tayo lahat ay tumayo. Bago po tayo mag-start, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ang mga nasusulat sa mga awit 95 verse 6. Sabi dito, tayo nang lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh, na siya'y sa ating mailalang. Hallelujah! Sige po, malakpuan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Set our heart, hallelujah, Jesus. Hayaan natin na mahusap ang Panginoon sa ating mga puso. Ano man ang kabigatan na ating nararanasan, ano man ang problema na ating pinagdadaanan, hayaan natin na ibigay natin ito sa ating Panginoon dahil alam natin na ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay kagalakan sa ating mga buhay. Let's worship our Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Let your Holy Spirit fill in this place, Lord God. Sa buhay ko, ikaw ang bumukas. Yes, Lord. Sa lahat ng
pupuri sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let's continue to worship our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Sige, kapatid. Hayaan natin na ibigay natin sa ating Panginoon lahat ng bigat, lahat ng sakit. Hallelujah na ating nararanasan. Hallelujah, Jesus. Let's continue to worship our Lord Jesus Christ pagkat siya ay mabuti, siya ay tapat, at siya ay banal. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah.
buhay ko na galing sa iyo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan at mga bagay na tinuring ko yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa
mundo, maging ang mundo, sa labi at tawag ng pag-ibig mo. Okay, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig sa ating buhay, Lord God. Okay, kapatid. Yes,
kayo? Amen. Ang sabi ni Pastor Philip, pag sinabing God is best, sabi niya hindi na daw God is good. Kasi ang God, pinaka. Kaya best siya. God is best? All the time. All the time? God is best. So, may kung sino po yung gusto magpasalamat. Maraming ginawa po sa buhay natin ng Lord. Ito na po yung chance na magpatotoo po tayo sa ginawa sa atin ng Lord, sa kabutihan ng Lord. Sino po yung nagnanais na magpasalamat? Isang mapagpalang lahat po sa atin. Nagpupuri po ako ng papasalamat sa Panginoon. Dahil naisip ko nga, nung last Sunday, na nag-aos tayo sa ating ika-7th year anniversary sa lugar ng pabahay. At purihin ang Diyos dahil nag-aos tayo ng 7th year anniversary, mayroon na tayo church na naman dito sa pabahay. Ang naalala ko nung nag-open na Diyos ang pabahay 2018, 2019, 2020, nag-lockdown. Almost 2 years lang ang church ng pabahay. 21, 22, 23, 24, wala tayong church ng pabahay. Yung 4 na taon na yon, pinagpipray yun na magkaroon ng church ng pabahay. Noong last April, may tinitignan kaming church, gagawing church ng pabahay. Nagka-deal na. Mag-deposit na lang. Ang binigay namin na kausap namin Lunes, sabi namin mag-deposit kami Merkulis o Huwebes. Merkulis mag-deposit na kami. Sabi nung kausap namin, wala siya at Sabado pa ang uwi. Nung tinawagan namin ng Sabado, para magbigay na yung pera, ang sabi may nakapag-deposit na. Ayos na yung usapan namin eh. Okay na yung usapan, pero hindi pinagkaloob ni Lord na magkaroon tayo na church ng time na yun. At patuloy pa rin natin ipinagpipray. Nabibigyan tayo ng church na pabahay. Sabi ko, hindi ako nalungkot, hindi ako nagalit doon sa kausap namin. Ang sabi ko, hindi kalooban ni Lord. At hindi yung lugar na yun ang bibigay ni Lord sa atin. Kaya, nung nakita ko ito, sabi ko, Lord, ayan Lord, pwede na yan sa amin. Sabi ko. Pero, parang nagdalawang isip ako. Kasi wala naman tayong pundo. Wala tayong malaking halaga para makakuha ng Diyos. Pero sabi ko, Lord, kung kalungkuhan mo, bibigay talaga sa amin. Kaya salamat sa Panginoon dahil pinagkalooban niya sa atin itong lugar na ito. At mas malaki ito kaysa dati nating church. Kaya salamat sa Panginoon. Lahat na nakikisa sa ating anniversary, sa mga tumulong, sa mga nag-donate, sa lahat na umakin at makikisa sa gawain nito na patuloy tayong lumago. Dahil hindi tayo narito upang umupo lang. Narito tayo dahil may purpose ang Diyos sa buhay natin. Naniwala po ba kayo? Lahat tayo nandito. Pasalamat tayo dahil pinilit tayo ng Diyos mula sa kalasihan. Ang daming mga tao diyan. Pero nasaan kayo nandito? Upang purihin natin ang Diyos, sambahin pasalamatan
church din po siya. Kaya wala pong pipigil sa atin dito kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Walang babato sa atin, walang magre-reklamo. At yung nasa likod po, Christian po rin sila sa ibang church nga lang. Pati po yung, yan, istilita na yan. Kaya sa Diyos po ang papuri. Ating pong inaanyayahan si Jaira May Envision. Ate, dito ka po sa harapan. Natin po siyang i-welcome. First time po niyang dadalo. Anak po siya na nagtitinda sa gulayan yung amo ni Ate Mami. Siya po yung anak madalata. So, invited po siya ni Sister Marie Castaneda. Atin po siyang i-welcome. Salamat po ang Ama sa umaga ito, ng pagpinang ito. Salamat sa buhay, sa lakas, sa privilege na pinagulog sa amin na magkakating po kami sa pangalan ninyo. Kaya po ay papurihan sa bahay at pasalamatan. Salamat po Diyos sa inyong kabutihan katapatan. Salamat po kami Panginoon sa inyong mga salita na siya nagagayad sa amin upang kami po ay mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat po Diyos kayong pag-ibig sa amin ngayon na lamang. Salamat na hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami pabayaan sa umaga ito. Hindi ko ang banal na Espiritu ang siya magtuturo sa amin. Ang banal na Espiritu ang siya pong magpapaunawa sa amin. At tulungan naman niyo kami sa magitan ng banal na Espiritu na isagawa po namin. Ano man po ang aming natutunan at ano man pong mga pangako na yung mga salita na ito'y aming kalakasan at panghahawakan sa buhay nito upang kami makatagal sa gitna ng mga pagsubok o pag-isip buhay, kami po ay makatayo sapagkat ang inyong salita ang siya naming kalakasan. Sa namin nabili ng gawain ito mula simula hanggang sa matapos sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Mukhang hindi ko makita yung So, ang ating pong topic ngayon ay you are chosen as witness and servant of God. So, baka po pwedeng pag-abot ng aking salamin doon sa sakyan. Ano po? Tayo ay pinili ng Panginoon para maging saksi at lingkod niya. So, kukunin ko lang po yung sinabi ni Sister Denen kanina na tayo ay pinili ng Panginoon mula sa karamihan. Pinili daw tayo ng Panginoon, hindi ko pa umupo, kundi pinili tayo ng Panginoon para maging saksi at lingkod niya. Apo. Ang mag-agree ang sabing Amen? Okay, kasi may purpose o may layunin ng Diyos kung bakit niya tayo pinili mula sa karamihan. Ilang billion ba ang mga tao ngayon sa buong mundo? Ipagpalagay natin na more or less 8 billion. Doon sa 8 billion na yan, isa tayo sa napili na maging kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. So, ang sabi sa ating text, ang text po natin ay kung pa rin nakapaloob sa ating pong tawag ito yung ating theme, yung beginning. Sa Isaiah 43 verse 10, ang sabi rito, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. So,
So, ang lahat ng mga may pananalig kay Kristo Jesus ay kabilang sa binhi ni Abraham by faith. So, ang tawag sa atin, tayo ay we are spiritual Israelites. Hindi man tayo Israel na ipinanganak na lahing Israel, pero dahil sa may kaugnayan tayo kay Kristo, we are spiritual Israelites. Ang mag-agree ang sabing amen? So, kayo ang aking mga saksi. Thank you. Pinili ko kayo maging mga lingkod ko. Ano ang purpose? Ito ang purpose. Para makilala ninyo ako. So tayo ay tinawag ng Panginoon para maging saksi. Pinili niya tayo para maging lingkod niya para makilala siya. Okay. So paano tayo maging saksi o witness kung hindi natin kilala ang ating wini-witness? So kailangan makilala natin siya. Pangalawa, ang sabi dito, hindi lang ninyo ako makilala, kundi kapag kilala niyo na ako, magtiwala kayo sa akin. So hindi po natin pwedeng pagkatiwalaan ang hindi po natin kilala. Tama po ba? Okay. Ang sabi rito, at para maunawaan ninyo na ako lamang ang inyong Diyos. So bali, ang ating outline po ay tatlo. Una, para makilala ninyo ako. Pangalawa, magtiwala kayo sa akin. At pangatlo, at para maunawaan ninyo na ako lamang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin at wala ring Diyos na susunod pa sa akin. Sa madaling salita, mga kapatid, ang ating Diyos ay nag-iisa. Amin po ba? Walang katulad niya. Sabi nga, ang ating Diyos siya ay Diyos na mahabagin, maawain. Siya ang Diyos na ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. His love is unfailing. Tapos, ang sabi ng Biblia, His loving kindness, ang inyong kagandahang loob is from everlasting to everlasting. Mula sa simula hanggang sa katapusan. O walang katapusan ang kanyang kagandahang loob. Ang ating Diyos ay walang katulad. Katulad ng ating madalas na inawit, ang Diyos natin ay walang katulad. Walang ibang Diyos na kagaya niya. Ang mag-agree ang sabing amen. Amen. So, ang sabi dito, dahil sa tayo ay pinili ng Panginoon para maging saksi niya at maging lingkod niya, dapat hindi tayo matatakot. Ano? Kasi po, bakit? Kasi haharap tayo sa digmaan. Ang ating kinakaharap ay digmaan espiritual. Ang ating kalaban, hindi natin nakikita. So dahil doon, dapat hindi tayo dapat matakot. Ngayon, ang tanong, bakit? Ang sabi dito, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Knowing you belong to the Lord. So lahat ng mga tumanggap at nandalig kay Kristo, sila ay belong to the Lord. Hindi na sila belong kay Satan, kundi belong sila kay Lord. Sa madaling salita, tayong lahat na tumanggap at nandalig kay Kristo ay pag-aari ng ating Diyos. So ito ang sabi. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon, lumikha sa iyo. So, tayo ay nilikha ng ating Panginoon. O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. So tayo ay pag-aari ng Panginoon. So sino ang nag-initiate na tayo maging pag-aari ng Panginoon? Siya. Una, siya ang lumikha sa atin. At nung nilikha na tayo, inilagay dito sa mundong ito, nagkasala tayo. Nawalay tayo sa Kanya. Pero dumating ang ating Panginoon Kristo para ibalik tayo sa ating Panginoon. At nung tayo ay tumanggap at nandalig kay Kristo Jesus, tayo ay Kanyang pag-aari. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ay akin. Ano ang ating isasagot kay Lord? Lord, ikaw rin ay akin o ako ay sa iyo. Amen? Amen. So, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Knowing the Lord is with you. Of course, pag sabi na pang ikaw ay akin, ang ibig sabihin noon, kasama natin ang Diyos saan man tayo
pupunta at ano man ang ating ginagawa. Sabi rito, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Hindi ka malulunod. Kapag tatawid ka ng mga ilog, doon sa mga binabaha, sino ba sa inyo ang nakapanood sa Thailand ba yun? Na nagkaroon ng baha o malakas ang ulan, tapos kung makita mo yung mga kotse, tinatangay yung mga sasakyan, tapos grabe ang baha. Ewan ko, napapanood ninyo yan, napapanood sa TV, napakatindi ng baha. Ang lahat ng mga dinadaanan niya natatangay, ang mga kahoy natutumbang. Pero ang sabi dito, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunod. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Bakit? Ako din, kasama mo. Ang ibig sabihin nito, dumaan ka man sa apoy ng pagsubok, dumaan ka man sa baha ng problema at pagsubok sa mundong ito, hindi ka maano. Bakit? Kasi kasama mo ako. Amen. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos. Pagka sinasabi ng ating Panginoon na ako ang Panginoon mong Diyos, parang ganito, dumaan ka man sa maraming pagsubok, dumaan ka man sa maraming trials, dumaan ka man sa maraming bagyo ng problema. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? Ako ang bahala sa iyo. Yan niyo ha? Ako ang Panginoon mong Diyos. Pag sinabing Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, kung ang Diyos ang nagsasabi, ako ang bahala sa iyo. Ang tanong, mag-aalala ka pa ba? Matatakot ka pa ba? Kapag sinabi ng Panginoon, sagot kita. Yan. Ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas, ibibigay ko sa iyong ibang bansa ng Egypto, ang Utopia, at ang Siba bilang kapalit mo, matindi. Ibibigay ko ang ibang mga tao bilang kapalit mo dahil ikaw ay marangal at mahalaga sa aking paningin. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga ka sa paningin ng ating Panginoon. You are precious in the sight of God. At ang sabi ng Panginoon, dahil mahal kita. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Panginoon. Kung mahal ka ng asawa mo, mas mahal ka ng Panginoon. Kung mahal ka ng magulang mo, mas mahal ka ng Panginoon. Kung mahal ka ng kapatid ko, mas higit na nagmamahal ang Panginoon sa iyo. Amen? Walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, tinan niyo mga kapatid, ang Panginoon mismo ang nag-propose o nag-initiate, nagsabi, I love you. At pagdating sa New Testament, sa Romans 5:8, God demonstrates His love toward us. While we were still sinners, Christ died for us. So ang demonstration ng God's love ay ang magbibigay ni Jesus Christ na kanyang buhay sa cross. Yan ang katibayan na mahal ka ng Panginoon. Bakit? May gawa. May katibayan. So huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Amen? Mahina. Huwag kang matakot dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Huwag kang tao sa dilim pag naglalakad ka. Ano? Huwag kang matakot kapag nag-iisa ka lang sa bahay ninyo na biglang nawala ng ilaw at ikaw lang mag-isa natutulog sa bahay. Huwag kang matakot. Amen? So, tinipunin ko ang iyong mga lahi mula sa silangan hanggang sa kanluran. Sasabihin ko sa mga bansa sa ilaga at sa timog na hayaang bumalik sa kanilang lupain ang iyong mga lahi. At hayaang umuwi saan mang sulok ng mundo sila. Saan mang sulok ng mundo. Ito, mga kapatid, ang purpose kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Sa verse 7, ito yung purpose kung bakit na tayo tinawag, pinili, nilikha. Sabi dito, sila ang mga taong aking tinawag. Sabihin mo sa katabi, tinawag ka ng Panginoon. Nilikha ko sila. Sabihin mo sa katabi, ang Diyos ang lumikha sa iyo. Pero ang tanong, ano ang purpose ng pagkalikha ng Diyos sa atin? Para sa Kanyang karangalan. Nilikha ka ng Diyos, ano ang purpose? Para bigyan siya ng karangalan. Ipagmalaki siya, pasalamatan siya. Pero ang tanong, ang Diyos ba ay nagbigay ng karangalan sa buhay natin?
Yan ang ano. Ang nagbibigay ng glory o honor sa Panginoon ay magsabing Amen? Amen. Ang sabi ng Biblia, I will honor those who honors me. Pinaparangalan ng Panginoon ang mga taong nagpaparangalan sa Kanya. So, paano man natin parangalan ang Diyos? Simple lang, di ba? Kapag nag-share ka ng Word of God, ipinakilala mo si Kristo, ipinagmamalaki mo si Kristo, ibig sabihin nun, in-honor mo ang Panginoon sa buhay mo. Kapag nagpapasalamat ka sa Panginoon, in-honor mo ang Diyos sa buhay mo. Kapag pinag-iinkuran mo siya, in-honor mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. So, pinili ko kayong maging saksi at lingkod ko. Ano? Maging saksi at lingkod. Upang makilala ninyo ako. So, sino sa inyo dito ang may pagnanais na makilala si Jesus Christ? Meron ba rito? Tingnan ninyo. Ano ang mangyayari kung hindi mo ito kaya lang nagigumi hindi mo kilala ang Panginoon? Ito ang mangyayari kapag hindi natin kilala ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kanilang o ang kaalaman nila tungkol sa akin. Bakit napapahamak ang bayan ng Diyos? Kasi lack of knowledge about the Lord. Bakit lack of knowledge about the Lord? Kasi hindi naman sila kumbaga wala silang desire na makilala ang kanilang Diyos. So, ang pananampalataya po at ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagsisimula yan sa pagkakilala natin kung sino ang ating Diyos na pinapalatayanan at sino ang Diyos na ating pinagtitiwalaan. Hindi ka magkakaroon ng trust, ng faith sa Panginoon kung hindi mo siya kilala. So, ang sabi rito, sapagkat kayo mismo mga pare, pag sinasabing pare sa Tagalog ay saserdote. So, lahat ng mga na kay Kristo, sila po ay mga pari o saserdote. Hindi na sila kailangan i-canonize para maging santo. Kasi ang sabi ng Biblia, we are saints, mga banal tayo kay Kristo Jesus. Ay tinanggihan ang kaalaman ito. So ang mga saserdote ng mga panahon, kanilang nireject ang kaalaman patungkol sa Panginoon. Wala silang desire na makilala ang kanilang Diyos. Kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang pari ko o saserdote ko o lingkod ko. At ito pa ang masakit mga kapatid. Dahil sa tayo ay kulang ang kalaman patungkol sa Panginoon. Ang sabi niya, kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Para bang ganito. Nireject ninyo ako. At hindi lamang ako nireject ninyo at binabaliwala ninyo pati ang aking mga salita o mga kautusan ko. At dahil sa nire-reject nyo ako at ang aking mga kautusan, i-reject ko rin ang inyong mga anak. Kakalimutan ko rin ang inyong mga anak. Ito ang masakla. Kasi ang ating anak ay damay. Kaya ito na. Ito tingnan mga kapatid. Kapag naging faithful ang magulang, ang tatanggap ng pagpapala nito, ang kanyang mga anak. Amen. Pero kapag pabaya ang magulang sa kanyang relasyon sa Diyos, kawawa ang mga anak. Kaya tignan ninyo, dapat sa panahon natin ngayon, ang magulang ay maging tapat sa Panginoon upang ang mga anak natin ay pagpapalain niya. Kapag ang mga magulang ay hindi nagtatapat sa Panginoon, ang mga anak ay hindi niya pagpapalain. Anong sabi? Kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Tingnan ninyo. Si Solomon ay yumaman. Walang hari na katulad ni Solomon. Hindi lang sa kayamanan, kundi sa karunungan. Bakit? Dahil sa kanyang amang si David. Si Solomon ay pinayaman ng Panginoon ng salapi, pinayaman ng karunungan. Bakit? Dahil sa kanyang amang si David. So ang tumanggap na katakot-takot na pagpapala, karunungan at kaalaman, yung anak. Bakit? Dahil sa pagtatapat ng kanyang ama. Sino ang sumalo ng pagpapala? Ang anak. Kapag tayo nagtatapat sa Panginoon mga magulang ngayon,
ang pagpapalain ng Panginoon sa kinabukasan ay ang ating mga anak. Pero kapag pinabayaan natin ang ating relasyon sa Panginoon, pababayaan rin ng Panginoon ang ating mga anak. Babae Panginoon. So ano ang hangarin ng isang taong tunay na saksi at lingkod ng Panginoon? Of course, kung pinili ako ng Panginoon para maging witness niya, ano ba ang trabaho ng witness? Ipakilala. Ipakilala kung sino yung taong dapat mong ipakilala. Ano pa? Paglingkuran siya. Yan. Ano ang hangarin ng isang taong totoong saksi at lingkod ng Panginoon? Eto, tingnan natin. Ang sabi ni Pablo, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Sino ang sabi nito? Si San Pablo. Nais ko ngayon higit pang makilala si Kristo. Ang tanong, kilala ba ni Pablo si Jesus Christ? Kilala. Gaano kalalim? Malalim. Pero, gusto pa niyang makilala ang ating Panginoon. Tayong lahat na nandito, meron ba tayong pagnanais na makilala kung sino ang ating Panginoon? Kasi ganito mga kapatid, kung meron tayong pagnanais na makilala ang Panginoon, of course, magbabasa ka ng Bible. Kaya po ako naging Christian dahil sa pagbabasa ng Bible. Nakilala ko ang Panginoon sa pagbabasa ng Bible. Kaya kung gusto natin makilala ang Panginoon, dapat excited tayong magbasa ng Bible. Bakit? Ang Bible, ang love letter ng Panginoon sa atin. Kaya yung inyong nabasa kanina, anong sabi? Pinaparangalan ko kayo. At ang sabi niya, ang mahal ko kayo. So, sa madaling salita mga kapatid, ang Bible ay love letter ng Diyos para sa atin. Ngayon, kung wala tayong excitement na magbasa, mag-devotion, ang ibig sabihin noon, baka wala ang Holy Spirit sa atin. Baka wala si Kristo sa atin. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu, pag nasa atin, yun ang nag-i-inspire sa atin para basahin at alamin ang mga salita ng ating Panginoon. So, ang sabi ni Pablo, nais ko ngayon na higit. Sana ganun din ang desire natin. Lord, I want to know you more and more and more and more. Bakit? Kasi kung gaano kita kakilala, kung malalim ang pagpakilala ko sa iyo, Panginoon, malalim din kitang maipakilala. Kung mababaw ang pagpakilala ko sa iyo, mababaw rin ang aking pagpapakilala sa iba. Kung hindi kita kilala, hindi rin kita maipakilala. So, sabi ni Paul, nais ko ngayon na higit pang makilala ang ating Panginoon. Sabi ni Pablo, at hindi lang yan para sa akin. Ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang sabi ni Pablo, lahat ng bagay ay walang halaga. Ano ba yung sinasabi niya mga bagay na walang halaga? Eto mga kapatid. Yung edukasyon ni Pablo, ang sabi niya, winawalang halaga po yun. Ngayon ang tanong, si Pablo ba educated? Si Pablo po ay edukado. Secularly, nag-aral si Pablo. At spiritually, siya ay nag-aral din. Ang ibig sabihin, si Pablo ay marunong academically. At si Pablo ay marunong pagdating sa alaman patungkol sa Diyos. At si Pablo, miyembro ng Sanhedrin Court, sa panahon natin, Court of Appeal. Pero ang sabi ni Pablo, lahat ng mga degree na yan, lahat ng bagay na yan ay binawalang halaga ko. Anong sabi ng Pablo? Na ihambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Tingnan ninyo yung desire ng puso ni Pablo. Lahat ng bagay, ibinabasura ko. Lahat ng bagay na para sa aking karangalan. Lahat ng bagay na yan ay ibinabasura ko. Isinasa isang tabi ko. Ang gusto ko ngayon, makilala si Kristo at makamtan siya.
Sana po mga kapatid, ito rin ang ating desire. Kasi po, yung kalamang makamundo, ang sabi ng Biblia, lilipas yan. Kaya nga, ang nananagan sa kalamang makamundo, sa paningin ng Panginoon ay mangmang. Kasi, ang tanging marunong na tao, yung taong may alam kung sino si Jesus Christ, at may alam kung ano ang kanyang kautusan. Bakit? Heaven and earth shall pass away, but His word will never pass away. Ito pa. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang ating pag-isip o ang pag-isip nyo, ipaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ano ang sabi ni Pablo? Tayong mga malalalim na sana sa Panginoon, ito ang ating kaisipan. Ano ang ating kaisipan? Makilala ang ating Panginoong Jesucristo at anumang meron tayo, sa tabi mo yan, gusto kong makamtan, mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo. Sana po ganon ang ating mga puso. So ang salita ng Panginoon, ang kanyang kautusan, ay nagbibigay ng kalakasan at karunungan. Ang magagaling dito ay magsabing Amen. Lakas spiritually at karunungan na buhat sa Diyos. Divine wisdom. Sabi dito, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Walang error. Perfect. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang magagaling magsabing Amen. Ano ang sabi ni David? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Ano ibig sabihin? He restores my soul. Pinapalakas ng Panginoon ang aking kaluluwa. So sa atin, paanong paraan lumakas ang ating kaluluwa? Sa magitan ng mga salita ng Panginoon, na ang salita ng Panginoon nagtataglay ng mga pangako ng Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ibig sabihin mga kapatid, yung salita ng Panginoon parang salbabida. Nang pag ikaw ilulubog na, kakapit ka sa salbabida para huwag kang tuluyang manunod. Ganon ang salita ng Panginoon. So ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Tingnan ninyo. Sa mundong ito, ano man ang profesyon natin, ano man ang karir ng mga tao, halimbawa, mayroong engineer, doktor, mayroong sa atin na abogado, mayroong mga huwis, senador, congressman, pangulo. Itong mga ito, kapag wala silang kaalaman patungkol sa Diyos, karunungan na patungkol sa salita ng Panginoon, at tawag sa kanila, mga mamang sila. Kaya mapalad tayong, sabihin natin, mapalad tayong hindi tayo sikat, hindi tayo kilala sa mundong ito, pero kilala naman tayo ng Panginoon. Amen. Mapalad tayo, masabi natin, wala naman tayong degree o anumang bagay sa mundong ito, pero marunong ka. Bakit? Kasi ang karunungan na sa iyo, ay yung pagkakakilala mo kung sino si Jesus Christ. Kasi ang sabi ni Pablo sa aklat ng Corinthians, kasi ganito, ang mga Greeks, yun po yung church ng Corinth, Greek po sila. Ang mga Greek, after sila sa wisdom. Sa kabilang banda naman, ang mga Hebreo o ang mga Israelita, after sila sa miracle. Gusto nila, makita nila himala. Ano po? Ang mga Greek naman, wisdom. Pero ang sabi ni Pablo, sa kanila, sa Greek at saka sa mga Israelita o Hebrew, ang sabi ni Pablo, pinag-isa niya. Sabi niya, hindi ba niyo ba alam? Christ is the power and wisdom of God. Sino ang power of God and wisdom of God? Si Christ. Kaya nung sinabi ni Solomon, gusto ko ng karunungan, parang hiningi ni Solomon si Christ pagdating sa New Testament. Bakit?
Sa New Testament, ang sabi ni Pablo, Christ is the wisdom and power of God. Kapag nasa iyo si Kristo, you have the wisdom of God. Pag nasa iyo si Kristo, you have the power of God. Pag sinabi mo kay Satanas, lumayas ka Satanas in the name of Jesus Christ na nasa akin. Lalayas Satanas, bakit? Nasa iyo ang power of God. Ano ba? Kaya kung nasa atin si Kristo, you have the wisdom and the power of God. Ngayon, paano ba mag-grow yung wisdom nito? Of course, sa magitan ng pagkakilala natin kung sino si Jesus Christ. Kaya naman, hinahangat ni Pablo, Lord, I want to know you more. Bakit? The more na nakilala mo si Jesus Christ, the more ang wisdom ay nagle-level up sa iyo. The more ikaw ay naging wise. Bakit? Kasi kilala mo, alam mo ang batas ng Panginoon, alam mo ang kautusan ng Panginoon. Samantalang ang iba, ang mga matatalino sa mundong ito, hindi nila alam ang mga kautusan ng Panginoon. Hindi nila kilala kung sino si Kristo. Pero nagsisikpa sila. Pangalawa, upang magtiwala kayo sa akin. So ito ha, pinili tayo ng Diyos para maging saksi niya. Of course, dahil sa pinili ka ng Panginoon para maging saksi niya, kailangan kilalanin mo kung sino yung ipakilala mo at maging lingkod niya. So pinili tayo ng Panginoon para maging saksi niya at lingkod niya upang magtiwala tayo sa Kanya. Ano? Paano tayo magtiwala sa Panginoon? Of course, yung unang punto natin. Ano ang unang punto natin? Pinili ko kayo para makilala ninyo ako. Yan ang unang punto. And pag nakilala natin ang Panginoon at saka darating itong pangalawa, kapag kilala natin siya, tayo nagkaroon ng trust o faith sa Kanya. So, sabi rito, mapagkakatiwalaan ng Diyos pagkat tinutupad niya ang Kanyang mga pangako. So ang ating Diyos ay trustworthy. Bakit? Kasi ano man ang Kanyang sinabi, ginagawa niya. Amen po ba? Kaya ang mga salita ng Panginoon ay maaari nating panghawakan dahil kung ano man ang Kanyang sinasabi, mangyayari. Kapag sinabi ng Panginoon, I will bless you, magtiwala ka, maniwala ka na ito ay totoo. At kapag naniwala ka na ikaw, na ito ay totoo, mangyayari sa iyo. Kaya mga kapatid, yung isip natin kailangan matransform. So kung tayo mga anak ng Panginoon, tiyak, of course, pinagpala na tayo ng Panginoon. Amin ba ba? So, pinagpala tayo ng Panginoon, spiritually speaking, sa Ephesians chapter 1, verse 3, ipagkakait kayo ng Panginoon ang mga bagay natin kailangan. Kung hindi niya ipagkait ang kanyang anak sa krus, ipagkait kayo niya ang mga bagay natin kailangan. Ayon sa Romans chapter 8, verse 32, tingnan natin. Nagpapahayag ako na ililigtas ko kayo. So parang ganito, sinabi ko sa inyo na ililigtas ko kayo. Ang sabi ng Panginoon, at tinupad ko nga ito. Ang naka-experience ng kaligtasan ng Lord ay magsabing Amen. Amen. Ang lahat na sigurado na siya ay ligtas ay magsabing Amen. Amen. Itaas ang kamay na hindi sigurado hindi siya ligtas. Ano ba nito? Ano yung sabihin hindi ligtas? Hindi pa born again, hindi pa Christian, wala pa si Kristo sa kanya. Yun yung mga taong hindi pa ligtas. Bakit? Ang mga taong wala kay Kristo, mapapahamak. Yan ang sabi sa John 3:16. Kaya naman ang pag-ibig ng Diyos sa sanputan sa ating lahat. Dahil binigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino man sumampalataya, hindi lahat. Ang sino man sumampalataya, hindi mapapahamak. Ano yung word na hindi mapapahamak? Hindi mapunta sa impyerno, hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ligtas ka sa dagat-dagatang apoy. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ang sino mang sumampalataya sa Kanya. So, hindi lahat pupunta sa langit. Sa palagay ninyo sa panahon natin ngayon, alin ang mas marami ang pupunta sa langit o pa-impyerno? Tingin nyo. Sa lugar natin hitirhan, sa paligid ninyo, obserbahan ninyo, alin ang mas maraming taong papunta sa langit o sa impyerno? Sa tingin nyo lang.
Doon sa street ninyo, obserbahan yung mga tao. Palangit ba yung mga tao na yan o pa-impyerno? Ha? Sa palagay nyo lang. Kung ang mga tao yan sa lugar ninyo ay pa-impyerno, sino kaya ang responsable para sila mapalangit? Sino kaya ang accountable para sila mapalangit? Ano ang sabi ng Panginoon? Pinili tayo na maging saksi niya at lingkod niya. So, ibig sabihin, kung nakita mo doon sa lugar niya, maraming tao pumunta sa impyerno, ikaw ang maging saksi. Nagpakilala mo si Kristo sa kanila upang sila ay mapunta sa langit. At sa ngayon, pagdating mo sa langit at kasama mo yung mga taong sinasabihan mo, naging saksi ka sa kanila. Anong sabi nila sa inyo? Halimbawa, si Brother Rod. Brother Rod, salamat sa iyo. Bakit? Dahil sa iyo, nandito ako. Pero kung hindi tayo naging saksi ni Lord, yung mga ka-street natin, namatay. Lalo na yung kaligid mo, yung kaligid mo sa bahay mo. Namatayan. Ba't namatayan? Nasa impyerno, sa tagal-tagal ng apoy yan. Anong sabihin niya sa iyo? Pambihira ka! Saksi ka pala ni Jesus Christ, lingkod ka pala niya, pero hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo man ako in-invite sa church ninyo. Naghihintay ako, hindi ka man lang nag-invita. Sinarili mo yung kaligtasan. Hindi ba? Alin ang mas maganda? Yung puro ka dahil sinisisi ka o yung kasama mo sa langit, meron ko yun sa langit. At sabi niya, salamat sa iyo dahil sa iyo, nandito ako. Diba? Ano maramdaman mo? Hindi ako may gagawa ng si Lord sa pagitan ko. Ayan. Itang Diyos na gumawa nito sa inyo. Tayo ang mga saksi ko. Sinabi ba ng Panginoon, ako ang Diyos. Itaas ang kamay na magsasabing, Pastor, mula ngayon, ipapangako ko sa Panginoon na maging witness niya ako. Itaas ang kamay. Ano ang sabi sa Acts 1:8? Sa mga gawa 1:8? Pagkatapos na tanggapin niyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kayo maging saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa lahat ng sulok ng daigdig. Ngayon, ito. Pagkatapos ng tanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, maging saksi ko kayo. Saan? Mula sa Bulacan, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, sa Malaysia, at sa lahat ng sulok ng daigdig. So mga kapatid, ang pagiging witness natin, ang pagiging saksi natin, ang pagiging lingkod natin kay Lord, global. We are the witness of the Lord Jesus Christ. We are God's servant globally. Ang galaw natin, pangbuong mundo. Kung pangbuong mundo ang galaw natin, dapat magpaturo tayo. Dapat dumaan tayo sa training. Dapat magpaturo tayo kay Ma'am Chi. At sabihin kay Ma'am Chi, Ma'am Chi, pwede mo ba akong turuan ng English proficiency? Ngayon, tatanong kay Ma'am Chi, bakit? Kasi Ma'am Chi, ang ministry natin global. Paano pupunta ako sa ibang bansa? Katulad ni Pastor Jan, nagpunta sa Saudi, nag-preach siya, English. Siguro ang congregation, parang hirap. Di ba? Kapag yung English medyo hirap ang mga nakikinig medyo nabibili, nahihirapan. So, itang sabi ng mga tao sa simbahan doon sa Saudi, Pastor, mag-Tagalog ka na, Pastor. Ay, di nag-preach si Pastor Jan Tagalog. Mga iksoon! Di Bisaya pala yun. Mga kapatid! Ay, sabi niya, tapos may foreigner na pumasok sa simbahan. Hindi naintindihan dahil Tagalog. So, ang ginawa ng foreigner, lumabas. Ang sabi ng foreigner, naon sa maling church na ito, di ba maintindihan? Hingwa! Lumabas! Kaya mga kapatid, ang ating international language, English. Ano ito ba? Kung ang ministry ng Lord global, dapat mag-aral tayo ng English.
Kaya sabihin ko, ito, ang tip ng mga English teacher, ganito. Sa isang linggo, mag-English kayo ng kahit isang araw sa loob ng bahay. Bakit? Mahirap. Kahit sabihin mong nag-aral ka, pero tingnan ninyo, yung mga nag-aral na graduate sa college, hirap pa rin mag-English na talagang tuloy-tuloy. Pero ganito, i-practice mo. Bakit? Halimbawa, Bisaya ka, dumating ka dito, kapag ang salita mo sa bahay puro Bisaya, hindi mo ito mag-Tagalog. So ano gagawin mo? I-practice mo yung Tagalog para matutunan mo. Kaya wala ngayon, sabihin natin sa mga anak natin, anak, wala ngayon, araw ng Miyerkules, walang Tagalog. English tayong lahat. Amen. Wala nag-aamin dito. English tayong lahat. Bakit? Kasi anak, pinaghandaan natin ang ministry ni Lord. Kasi ang ministry ni Lord, global, international. At dahil na kailangan natin mag-practice. Kasi anak, baka isang araw, ipadala ako ni Lord sa ibang bansa. Kapag ipinadala ako ni Lord, pupulso na, pag nag-preach ako, pure English. Okay lang dito sa atin anak, bakit pwede ako mag-Taglish, pero sa ibang bansa, hindi pwede. So inalagaan niya ang nananalig sa kanya. Ang maniniwala ay magsabing, Amen? Amen! Ang Panginoon ay mabuti. Ang mag-agree ay magsabing, Amen? Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan. Sino ang ating kanlungan sa oras ng kagipitan? Si Lord. Hindi si Mayor, hindi si Governor, hindi si Barangay Chairman. Ano ko? Ano ang sabi rito? At inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. Ang tanong, nananalig ba tayo? Bakit? Ang inaalagaan niya, yung nananalig sa Kanya. Eh, paano kung hindi? Yan, tanong. Ang huli, maunawaan ninyo na ako lang ang Diyos. Oh. So, ang Diyos ang ating manilikha. Amen? Ano mag-amen? Ang Diyos ang ating manilikha. Amen? O hindi kayo pumapayag sila, magbigay sa inyo. Ang sabi rito, sila ang mga taong aking tinawag. Sabihin mo sa katabi, tinawag ka ni Lord. Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Nilikha ka ng Diyos para parangalan siya. So ang tanong, bulungan mo yung katabi. Tingnan mo yung mukha. Pinaparangalan mo ba ang Diyos? Tapos, sabihin ko rin, sa nagsabi sa iyo, bakit ikaw, pinaparangalan mo rin ba ang Diyos? Ang tanong, nilikha ba tayo ng Diyos para sa Kanyang kasiyahan? Amen ba ba? So kung nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang kasiyahan, gusto niyang siya ay ating parangalan. Amen ba? Kapag kayo ay tumayo sa pulpito na ito at sinabi ninyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Kasi iniligtas niya ako sa sakit o karamdaman. Hindi ako namatay kasi ang Diyos ang nagpapagaling sa akin. So kapag sinabi ko yung sa harap ng mga tao, ang Diyos ay nabibigyan ng karangalan. Amin po ba? Natutuwa siya, bakit? Itong anak ko na ito talagang lagi akong ipinagmamalaki. Itong anak ko na ito talagang lagi niya akong tinataas. Kapag ang Diyos ang natutuwa, nako. Kapag ang Diyos ang natuwa sa buhay po natin, maghanda ka. Bakit? Ibubuhos sa iyo ng Diyos ang ulan ng pagpapala. Amen ba? Hallelujah. So siya lamang ang tunay na nagmamahal sa atin. Sabihin mo sa katabi, o kung misis mo yan, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Pag sabi niya, mahal na mahal kita, ano ang sasagot mo? Ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa, minsan nagbabago. Minsan naglalamig. Minsan tumatamlay. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi kailanman tumatamlay at naglalamig. Amen? Because, hallelujah, ang magsabi ng
love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Hindi po ba? Ibigin ko ang ibang mga tao bilang kapalit mo dahil ikaw ay marangal at mahalaga sa aking paningin at dahil mahal. Sabay-sabay natin sabihin, dahil mahal kita. 1, 2, 3. Dahil mahal kita. Mali. Mahalaga ako sa Panginoon. Say, ganito, personal natin. Mahalaga ako sa iyo, Lord, kasi mahal mo ako. 1, 2, 3, go! Ayun. Uy, ako. Galit si Lord. Saan siya nagagalit? Si Lord ay mapagmahal. Pero anong sabi dito? Galit siya sa kasalanan. Eto mga kapatid. Si Lord, galit sa kasalanan, pero hindi siya galit sa mga makasalanan. Tandaan niya, mahal ng Panginoon ang mga makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. Anong sabi ng Panginoon? Nagkasala sa akin ang inyong mga ninuno. At nagrebelde sa akin ang iyong mga pinuno. Kaya inilagay ko sa kahiyan ang iyong mga pare, o mga priest, o mga sacerdote. At ikaw, Israel, ay pinaubaya ko sa kapahamakan at kahihiyan. Bakit? Kasi nagrebelde kayo sa akin. Hindi niyo sinunod ang tipan natin. Hindi niyo sinunod ang aking mga kautusan. Ngunit siya rin ang nagpapatawad at naglilinis sa ating mga kasalanan. So ang Diyos galit sa kasalanan, pero gusto rin niya na tayo ay patatawarin kapag tayo humingi ng tawad. Anong sabi niya? Ako mismo ang naglilinis ng mga kasalanan mo para sa aking karangalan. Okay, tinan niyo. Kapag tayo ay nababuhay sa kasalanan, hindi tayo nagpagbibigay ng karangalan sa Diyos. Bakit? Ang ating pagpaparangal sa Kanya, hindi niya tinatanggap. Bakit? Dahil sa kasalanan. Tatanggapin lang niya ang karangalan sa magitan natin kung tayo ay walang kasalanan. So, ibig sabihin, kapag tayo sumamba, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, ito'y naging katanggap-tanggap sa Kanya. Bakit? Kasi walang anumang hadlang na kasalanan. So kaya ang sabi niya, ako mismo ang naglilinis ng mga kasalanan mo para sa aking karangalan. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay nagpapatawad sa iyo. Kaya magpatawad ka. At hindi ko na iyon alalahanin pa. Ang tao, kapag nagkasala sa iyo, ano ang mangyayari? Kapag nakasalubong, ang kapatid, pinatawad ko na siya. Pero pag nakasalubong mo, naku, pag nakikita ko siya, hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa akin. Pero anong sabi ng Diyos? Yung kasalanan nito na pinatawad ko, hindi ko na alalahanin. Burado na yon. Sabihin mo sa kagabi, kung mayroong kakagalit, burahin mo na. Kung pinatawad mo, burahin mo na. Mag-move on ka na. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng bagong pasimula. Ito na yung ating text. Pero huwag na ninyong isipin ang alin? Ang nakaraan. Huwag na ninyong isipin na kayo ay nabihag. Huwag niyo isipin na kayo naghihirap dahil sa inyong kasalanan. Huwag niyo nang isipin yun. Kalimutan niyo na yun. Yung mga kasalanan ninyo, kalimutan niyo, pinatawad ko na yun. Lahat na maginawa niyo sa akin, kinalimutan ko na. Kaya kalimutan niyo na ang lahat ng nakaraan. Bakit? Para makamove on ka. Para walang sagabal sa paglalakad mo na kasama kita. Kailangan kalimutan mo na ang lahat ng mga nakaraang hindi maganda sa buhay mo. Pero ang huwag natin kalimutan, yung magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Amen po. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto para nangalan ako ng mailam na hayop, pati na ang mga asong gubat, ang mga buwako dahil maglalagay ako ng alin ng mga bukal sa disyerto para mainom ang mga pinili kong mamamayan. Ito mga kapatid. Ang ibig sabihin itong verse nito na ating binasa, ito.
Gagawa ko ng mga bagay na imposible. Ang mga bagay na mahirap, ang mga bagay na napakahirap sa inyo, imposible mangyari sa inyo, gagawin kong posible. Gagawin kong madali. Gagawa ko ng daan, ng highway na kayo makauwi sa inyong bayan ng lahat ng mga Pilipino ay uuwi na sa Pilipinas sapagkat dito sa Pilipinas makapabuhay sila ng marangal. So dahil ang gagawa ko ng paraan na kayo ay umuwi na, gagawa ko ng paraan na kayo ay pagpapanain ko, makapagsimula kayo sa panibagong buhay na kung saan kasama niyo ako at kayo ay namuhay na maligaya, masagana at kasiyasiya. Yan po ibig sabihin niyan. Ang God natin will do the impossible possible upang siya ay ating purihin. Bakit niya gagawin ito? Yung mga bagay na imposible, na imposible. Di ba yung ating kanta? Walang imposible sa ating Diyos. Tapos meron pa tayong kanta, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Gagawin ng Panginoon ang mga imposible na posible. Bakit? Nang sa gayon, pupurihin natin siya. Amen? Kung walang karamdaman, walang kagalingan. Kung walang pagsubok, kung walang bagyo, walang mukhang liwayway. Sa mga salita mga kapatid, minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa pagsubok para ano? Para pag nakaalpas tayo doon, pupurihin natin ang ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit niya tayo pinili na maging saksi niya, tinawag na maging lingkod niya para purihin, parangalan siya sa buhay na ito habang tayo ay nabubuhay. Amen po ba? So tayong lahat ay magsi tayo. Ang sabi ng Pilito, basahin natin 1, 2, 3, basa. Sila ang maawa inimikha para sa akin at para mahuhuli sa akin. O, tinanong nyo ha? Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin. So gusto ng Panginoon na tayo makasama niya. Kasi tayo pag-aari niya. Kaya tayo pag-aari niya kasi siya ang lumikha sa atin. At ang gusto niya sa kanyang mga nilikha, na kanyang tinawag para maging saksi at maging lingkod niya, tinawag niya tayo, pinili niya tayo para magpuri sa Kanya. Pero mga kapatid na ninyo, hindi natin mapapurihan ng Panginoon na gano'n-gano'n kapag hindi natin siya kilala. Iyan ang sabi sa verse, sa point number 1 natin. Kailangan makilala natin ang Panginoon upang ang ating papuri ay ayon sa Kanyang katangian. Di ba mayroong kanta na, Lord, I praise you because of who you are. So kung kilala natin kung sino ang Panginoon, mapupurihan natin siya. Masabi na niya, Lord, ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos na tapat sa iyong pangako. Ikaw ang Diyos ng iyong pag-ibig. Ang sabi ninyo, hindi nagmamahalik. Ikaw ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang aming Diyos na mabuti. Ikaw ang aming Diyos na sinabi mo ninyo, katungkulan kong kaligain kayo sapagkat ako ang lumikha sa inyo. Kayo ang aming Diyos na kumakalinga sa amin. Kayo ang aming Diyos na muog at tahanan. Kayo ang aming Diyos na tagbulan. At dahil sa kilala mo ang Panginoon, mapapurihan mo siya ayon sa pagkakilala mo sa Kanya. Kaya kapag kilala natin ang Panginoon, mapapurihan natin siya ayon sa pagkakilala natin sa Kanya. Sa ating pangalawang punto, nagtitiwala tayo sa Diyos. Bakit? Kasi kilala natin ang ating pinagtitiwalaan. At sa panghuli, naunawaan natin ang Panginoon kung ano pa ang nasa puso niya. So, ang nasa puso ng Panginoon, na tayo makasama niya. At tayo doon, gusto ng Panginoon, na yung ating rebellious spirit, yung ating makasalanan, ay iwaksin na natin, talikuran natin, hinit ang tawag sa Panginoon, upang makasama natin ang Panginoon. At ang pagpupuri natin sa Diyos ay walang anumang sagabaluhan lang. Bakit? Kasi malinis ang ating puso, malinis ang ating buhay. Dahil doon, ang ating pagpupuri sa Diyos ay kanyang tatanggapin.
Aming Ama na sa langit, salamat po sa inyong mensahe sa araw nito. Itaas po ninyo ang inyong kamay doon sa gustong maging saksi at lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah. Aming Ama na sa langit, lahat na nagtaas na inyong kamay, dalangin ko po na pag-inabatin niyo po ang bawat isa sa amin na maging saksi po ninyo, aming Diyos. Hindi po kami karapat-dapat, pero Ama, pinili niyo kami, nandito kami sa lugar na ito. Tinawag niyo kami. Sapagkat kung wala kami sa lugar na ito, Panginoon, hindi niyo kami pinili. Katibayan lang yan, hindi niyo kami pinili. Subalit nandito kami sa lugar na ito, O Panginoon. Katunayan na kami inyong pinili na maging saksi po ninyo. At hindi lamang maging saksi po ninyo, kundi maging lingkod po ninyo. Na kami maglilingkod po sa inyo habang kami nabubuhay. Nakataas ang aming kamay, nakasuko sa inyo, Panginoon, na isinusurrender namin sa inyo ang buhay po namin ito. Sapagkat kinikilangan po namin ang buhay dito ay sa inyo nang galing. Kaya malabigha sa amin. Kaya dahil dito, amin na pong ibinabalik sa inyo ang buhay namin ito, ang buhay kong ito. Upang sa gayon, makakilos po kayo sa buhay kong ito 100%. Hallelujah. 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 Kaya aming Diyos, salamat. Salamat na kayo ang tumawag sa amin. Pinili niyo kami para makilala kayo. Pinili niyo kami para magtiwala kami sa inyo. Pinili niyo kami, Panginoon, para maunawaan namin kung sino kayo at ano ang laman ng puso ninyo at ano ang layunin ninyo sa amin. Salamat. Ang lahat na nagtaas ng kamay, Panginoon, Father, in the name of Jesus Christ, empower niyo po sila na tunay na maging saksi po ninyo ang lahat ng dito ngayon. Empower niyo po sila by the power of your Spirit na kami po ay maging tunay na lingkod ninyo from the Philippines even to the ends of the earth. Hallelujah. So, Father God in heaven, empower niyo po kami by the power of the Holy Spirit. Salamat po aming Ama. Salamat po sapagkat, hallelujah, pinili niyo kami mula sa karamihan. Hindi para umupo, kundi pinili niyo kami para humayo at ipakilala kayo sa lugar na kung saan kami nandoon, O Panginoon. Salamat po. Sa inyo po ang papuri at salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen at Amen. Sige po, tayo mula sa pagtayo at ikot po natin ang ating mga kamay sa ating mga kaloob at inipanalangin. Aming amang dakilang nasa langit. Ama, maraming salamat po sa kadakilaan mo. Sa kadakilaan mo, pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po, Ama, ang mga kaloob na nasa harapan namin bilang ang mga pagbabalik sa inyo. Dahil sa walang hanggang pag-ibig mo, aming Ama, dahil tunay na napakadakila mo, aming Diyos. Kaya naman po, Panginoon, patuloy namin dinadalangin sa inyo ang mga hawak ng mga kaloob na ito na patuloy nga po, Diyos, na magamit lamang ang mga kaloob na ito sa ikalalago ng iyong iglesia. Ang gayon din po, Ama, patuloy po namin dinadalangin sa inyo ang pinagmumula ng aming source of income na ikaw po, Diyos, ang siyang magpala sa may mga trabaho, sa mga negosyo, na mayroon kami, Ama, patuloy nga po na ikaw ang mapabulihan at mapasalamatan. Gayon din po, Ama, dinadalangin namin sa inyo ang wala pa po may pagkaloob sa inyo. Ikaw po, Diyos, magbigay sa kanila ng source of income upang, Ama, sa susunod ay sila naman po ay magbahagi ng kanilang mga kaloob sa inyo upang, Ama, ikaw po, Diyos, ang siya mapabulihan, maitaas, maparangalan sa pag-ibig mo sa amin, sa kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Ito po, Ama, ang aming sama-samang dalangin na nagpapalapit na pasasalamat sa pangarap ko lang
lamang tunaan namin isa ng Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Okay, plus po yung ating wala si Ate Mela, wala rin si John Marie. Kaya tayo po ay nalangin. Huwag na kayo po kayo. Upo na lang kayo. Yung upo na lang kayo. Huwag lang kayo matulog. Sige ba, ipikit natin ang mga mata. Mag-isa po tayo sa panalangin. Hallelujah. Aming Ama sa langit. Aming tinataas sa inyo sa umaga ito. Si Brother Paulo Cartalia, Sister Mela, si John Marie, aming Diyos. Tinataas namin sa inyo, aming Diyos, ang mga kapatid po namin may kaarawan sa buong ito. Aming Diyos, pagpalain niyo po sila. At aming dalangin, nang biyaya niyo yung managana sa kanila, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. Dalangin ko po ang inyong presensya sa mga kanila. Ang aming dalangin, Panginoon, ang buhay po nila ay talaga nila sa inyo. Panginoon, si Hera, ang batang ito na inyong ginagamit, aming Diyos. Pagpalain niyo po ang batang ito, o Panginoon, sa lahat ng bagay. At ang mga kapatid namin ito. At ang ating dalangin, nabigyan niyo po sila ng desire na makilala kayo, Panginoon. Desire ng kapalikuran kayo, Panginoon. Hallelujah, sa pagkatulad ng ibang napaka-taas na trabaho sa mundo ito. Pagyan mo rin po sa inyo. Pagpalain ko mga kapatid nito at bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan at ang biyaya po ninyo naman ay sumagana sa kanila. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, ang lahat mo sabing, Amen. At aming amatin, kaasal po namin, si Henry Padros, na siya po ay si Eugene De La Cruz, na sila po ay nagdahal sa kanilang karawan, si Ate LP pa kasama dito. So sa darating na Sunday, ang mapagpalain niyo po si Kuya Henry at si Eugene ng Panginoon. Dalangin po namin ng biyaya niyo na nasa kanila. Bigyan po sila ng mabuting kalusugan na lakas ng katawan ng Panginoon. At naman po ang kanilang mga panalangin at kanilang mga hangarin sa buhay, ipagkaloob niyo po sa kanila. At aming Diyos na sa langit, sumakanila ang divine wisdom, divine knowledge, and divine understanding. Sumakanila ang divine protection. Hallelujah. At sa araw na ito, Panginoon, tinataas po namin sila sa inyo na sila ay inyong lingapin, kalingain upang huwag ninyo silang pababayaan. Pagpalain niyo po sa lahat ng bagay sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. At Ama, tinataas po namin sa inyo ang prayer request si Jeremy Padrial na may lagnatan sipon. Father, in the name of Jesus Christ, sinasabay namin, sinasansala namin, kinakansila po namin ang espiritu ng lagnat, ang espiritu ng sipon sa katawan po ni Brother Jeremy. In the name of Jesus Christ, we rebuke and we bind the spirit of sickness and infirmities. At o Diyos, hallelujah, amin pong kinakansila ang pamamaga ng Tunsil ni Micah sa panahon ito. In the name of Jesus Christ, hallelujah. At tatanggapin mo lang sa galing mula sa inyo sa pagkain po ng Diyos na maging naman. Ang lahat ng gagawin, sabing Amen. Hallelujah. Aming Ama sa langit, salamat po sa inyong mensahe sa araw na ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong katapatan, O Panginoon. Salamat na kayo, aming Diyos, na tumawag sa amin. Pinili niyo kami para maging saksi ninyo at tingkukunin ninyo. Salamat sapagat sa amin, hindi po kami karapat dapat, Panginoon, subalit. Salamat ng marami sapagat pinapagdapat niyo po kami dahil sa inyong habag, dahil sa inyong biyaya.
ay naligtas kami. Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nandito ngayon. Ang lahat ng mga nangangailangan ng pananalagay, Lord. Kayo po ang aming supplier, kayo po ang aming provider. Kaya Ama, i-provide niyo po ang pangailangan ng bawat isang nandito ngayon. Ang aming dalangin ng Panginoon, na sila nawa, Panginoon, ay huwag maghirap, huwag kakapusin sa halip at mag-prosper sila sa lahat ng pangailangan nila, sa pananalapi man, sa kalusugan. Nabigyan niyo po ng mabuting kalusugan ang aking mga kapatid nandito ngayon. At dalangin po namin aming Ama, hallelujah, ng bawat isang nandito ngayon na nagtatapat sa inyo, ay inyong ipopromote po kayo sa buhay ninyo. I-bless niyo po sila exceedingly and abundantly. Hallelujah, hallelujah. Father God, maranasan ng bawat isa sa amin nandito ngayon ang pangako ng aming Panginoong Kristo. Nang sabi ng aming Panginoong Kristo, my purpose is to give you a rich and satisfying life. Lord, we agree na Panginoon, na naparito kayo para bigyan kami ng buhay na ganap, buhay na masagana, buhay na kasesya. At ang aking dalangin, maranasan po ng bawat isa sa amin, ng aming mga pamilya, ng church na ito, ang buhay na inyong ipinapangako sa amin. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay naniniwala na pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon exceedingly, abundantly, above all we ask or imagine. In the name of Jesus Christ, ang lahat po sa aming amen. Ay natin sa tayo. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Ang lahat ng mga anak ng Diyos na dito ay magsabing, Hallelujah! Meron pa pong announcement. Announcement po. Solco National Anniversary. After ng anniversary natin, may national anniversary naman. So, lahat po natin Solco to. So, wala pa pong place kung saan at oras. Pero may t-shirt na po. Ang adult size po na presyo ay 190. Sa kids po ay 170. Kulay yellow po ito at Alex po ang tatak ng t-shirt. Order deadline po hanggang September 1 lang po ito. Pwede po kayo mag-down ng 100 pesos. Hanapin lang po natin kay Ate Roxanne at ibigay po natin kung ano mga sizes or size ang ating o-orderin. No staff training and no youth fellowship today. So, medyo sa bahay-bahay muna tayo kasama ng ating pamilya. Huwag pong munang lalabas ang nagugulan. Youth training every Friday at Suwaldo Babae 6 p.m. Sa lahat ng kabataan, every Friday po yan, 6 p.m. At kumakatot po muli kami at sa lahat po ng kung sino po yung gustong mag-sponsor, after po kasi ng training, may kainan po yung mga bata. So, bago po sila umuwi, busog na po sila. Pangapunan po yung kinakain nila. Morning prayer online Saturday, 5 a.m. Face-to-face every last Saturday of the month, 5 a.m. po ito at Suwaldo Grace B. Revival night po every Thursday at Suwaldo Babae, 7 p.m. Revival night August 28, 2025. Ang opening prayer po ay si Sis Glenda Buka. Sa offertory po ay si Brother Stefan Doblon. Ulitin ko po sa ating po revival night si Sis Glenda Buka at sa ating pong offertory prayer ay Brother Stefan Doblon. Sunday service po August 31. Opening prayer po ay si Sis Hannah Armido at ang ating pong offertory ay si Sis Emily Espirito Binuria. So, ulitin ko po si Sis Hannah Armido at si Sis Emily. Next po. Ayan po ang ating announcement. Kita-kita po ulit tayo sa next Sunday.